Hinahanap pa rin ng mga mata ni Bianca si Daniel hanggang sa makalabas siya ng pasto ay walang anino ng binata. Kita rin niyang wala na ang cart doon kung saan sila lulan kanina. Napayuko na lang si Bianca. Iniwan na ba siya nito doon? Dahil sa inis, hindi niya natuloy na iwasang sipain ng maliit na bato sa daraanan niya. Gustong-gusto pa naman niyang palakpakan ang pagiging magiting ni Daniel sa pagpapaanak ng baka. Pero iniwan nga siya nito. Hindi niya tuloy maiwasang malungkot. Hanggang sa naisipan niya maglakad-lakad na lang muna. Papalipasin na lang muna niya ang sama ng loob sa pangiiwan ni Daniel sa kanya. Isa pa, napapalanghap siya mula sa napakasariwang hangin dito sa farm. Hanggang sa madaanan siya ng isang trabahador. Wala sa sariling napagtanungan niya ito kung ano ang pangalan ng farm. Bianca's Farm po ang pangalan nito, ma'am. Napamaang siya sa kaalamang yun. Ganun po ba? Napakagandang pangalan. Salamat po, Manong. Ayaw mag-isip ni Bianca ng kung ano, kaya pinagpatuloy na lang niya ang paglalakad at sinimsim ang masarap at malamig pa na simoy ng hangin. Masaya niyang pinapanood ang mga pato, gangsa at kambing sa bawat pasto nila. Di rin nakaligtas ang malawak na pasto ng baka na dinaanan niya. Napakalawak ng farm sa sapantahan ni Bianca. Hindi rin kaila sa kanyang isang fish pond sa may dulo. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam at nagsimulang magmasid. Napakagara ng farm na ito. Hindi niya maintindihan na nagsisimula na siyang maengganyo sa mga nakikita niya. Tuwang-tuwa siya nang may makita siyang nakausling pingwit ng isda. Agad naman iyong kinagat ng isda at sa isang hila lang ay may nakuha agad itong malaking tilapia. Did you enjoy that? Nakangiting tura ng lalaking may-ari ng pingwit. Para namang tinamaan ng kidlat si Bianca. Agad niyang pinakalma ang sarili. Hindi naman siya magugulatin. Pero ngayon lang, bakit parang bigla siyang natigilan? Si Daniel ngayon ay nasa harapan na niya at namimingwit. Nawan is shorts and yellow polo shirt. Nakadagdag din sa kagwapuhan nito ang butterfly haircut. She can't deny how he's oozing with appeal. Hindi rin nakawala sa mapanuri niyang mga mata ang hikaw nito sa kaliwang tenga, na ngayon lang ata niya napansin. May ilang buwan na rin silang magkasama sa iisang bubong, pero bakit ngayon niya lang napansin? Which is hindi niya maunawaan, ngunit nakadagdag lang sa kagwapuhan nitong taglay. Hindi niya napigilan ang sarili na hagurin ng tingin si Daniel. Hanggang sa nagulatang siya sa susunod na ginawa nito, nang bigla nitong pakawala ng tilapia pabalik sa tubig. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinakawalan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ang laki ng panghihinayang niya. Isa pa, para kasi siyang biglang nag-crave ng inihaw na tilapia na isasawsaw sa patis at suka. Nakakatakam. Sabay napalunok siya sa isiping yun. We should free her for now. Gagawa pa sila ng baby. Sambit nito habang pinapanood ang tilapyang ibinalik sa tubig. Napanguso na lang siya at sinunda ng tingin ng tilapia. Napatingin naman siya sa isang isda na agad sumalubong sa tilapyang nahuli nila. Oh, ganun ba yun? Oo nga pala, kailangan nilang magparami. Napahinto rin siya sa pag-iisip nang ma-realize ang sinabi ni Daniel ngayon lang. Agad niyang binalingan ng tingin si Daniel. Pero wala na naman ito doon. Nagulat siya nang biglang dumilim ang buong paligid niya. Gawa ng pagpiring ng kung sino sa kanya. She was very surprised at first, pero hinayaan na lang niya si Daniel na igiya siya. Inalalayan siya nito hanggang sa makaupo siya. Naramdaman niya ang presensya nito sa gilid niya. Now, open your eyes. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Napalunok siya sa nakita niya. May picnic basket sa harapan niya. Magpipiknik tayo? Sabay panlalaki ng mga mata niya. Dito tayo kakain? Tumangu-tangu ito ng magkasunod at tumabi malapit sa kanya. Nagladlad pa ito ng banig sa gitna ng damuhan. May kasamang picnic basket at ang mga masasarap na pagkain na naman noon. Kala ko saan ka nagpunta? Bilis mo namang nakapagbihis. Saad niya saka hindi na iwasang hagurin ulit ng paningin si Daniel. First time ata niyang nakita itong nakapolo at shorts. Bagay na bagay ito sa kanya. I bought extra clothes. Ikaw nga itong pinag-intay ako ng matagal. Kaya inaliw ko na lang ang sarili ko sa pamimingwit. Sambit nito habang umaayos ng pagkakaupo sa tabi niya. Isa-isa rin itong nilalatag sa harapan nila ang mga pagkaing laman ng basket. Napataas naman ng isang kilay si Bianca.
Ako? Pinag-antay ka ng matagal? She didn't hesitate to ask, gawa ng pagkagulat. Yup, I told Glenda na hihintayin kita rito. Sambit nitong may blankong ekspresyon sa muka. Ramdam niyang kamuntik na itong sumuko sa paghihintay sa kanya. Napakurap siya nang mapagtagpi-tagpi ang nangyari. Don't tell me. Nakamatang pinanood nito ang ekspresyon niya sa muka at ang susunod niyang sasabihin. Nawala kasi ako sa daan papunta rito eh. Sambit niya kay Daniel na hindi maiwasang mapakamot sa ulo. Mannerism niya kapag nagsisinungaling or may pinagtatakpan siya. Ganun ba? Kala ko kung ano na eh. Let's eat first, then afterwards I will turn you around here. Nakangiting tugon nito habang isa-isang binubuksan ang kakainin nila. Isang plato para sa kanya at isa para rito. May prutas tulad ng mangga at avocado. Ito na rin ang nagkusang takalan siya ng kanin at ulam. Nilagyan nito ng adobo ang kanya. Napangiti siya sa adobo dahil ito ay favorite niya nga. Napakurap siya nang abutan nito ng isa pang ulam ang ibabaw ng kanin niya. Ano yan? Hindi kasi siya familiar sa ibang pagkain na binitbit ni Daniel, kaya yung mga alam lang niya ang hinango niya sa plato niya. Masarap yan, tikman mo. Napakulot siya nang itinapat nito iyon malapit sa bibig niya. Napatingin siya sa mukha ni Daniel. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang sunod-sunod na tango. Kaya napanganga na lamang siya sa paraan nito at kinain ang pinapakain nito. Nakangiti ito nang simulan niyang nguyain ang ulam na yun. Nanlaki ang mga mata niya ng malasahan, ang malambot at katakam-takam na texture niyon. Ang sarap nga, wika niya sa isip niya. Masarap nga, anong klaseng ulam yan? Hindi niya maiwasang itanong habang ngumunguya sila pareho. Lumunok muna ito. Iyo o igat sa salita natin, kasi naman sa Bisaya. Walang gatol sa salita nito habang nakatingin sa kanya. Yung parang ahas ang katawan? Napangiwi siya sandali. Bago yun sa kanya, dahil hindi siya kumakain ng exotic food. Napakunot si Daniel. Ngayon ka lang nakatikim nun? Tumango siya ng 2 beses. Napangiti lang ito at kumuha ulit ng isang slice ng inihaw na igat. It was very juicy. Saka inuumang ulit nito malapit sa bibig niya. Kinagat na lang niya agad para matapos na. This is one of the food bites I found. Sa katunayan, napakamahal nito kasi mahirap mag-alaga nito. Ganun ba? Hindi kasi ako mahilig sa exotic food. Naisip tuloy niya na sana ganoon rin siya sa mga pagkaing adventurous. Well, someday, I will tour you around at kakainin na tutuklasin natin ang mga pagkain na hindi mo pa natitikman. Wika nito na kinangiti niya. Makabuluhan naman palang kasama sa pagkain si Daniel. Hindi na nga ito katulad noon na tahimik at parating nakaismed. Naging mabilis lang ang almusal ni Daniel at Bianca. Hindi naman inasahan ni Bianca, natutuhanan nga ni Daniel ang binitawan nitong salita kanina. Ang ipapasyal siya nito sa buong hacienda Bianca. Una nilang napuntahan ang plantasyon ng mangga. Hindi niya maiwasang tingalain ang bawat puno, kung saan nagsisimula ng magdala ng bunga. Hindi rin nakaligtas sa kanyang napakaaliwalas na buong paligid. Halatang alaga ng caretaker. Hindi rin siya makapaniwala na umaatikabong 1,000 pala ang bilang ng lahat ng mangga. Halos malula si Bianca sa rami. Hanggang sa inihinto ni Daniel ang cart sa isang greenhouse. Maliban sa mga hayop at prutas, ngayon ay maraming tumatakbo ang tanong sa isipan ng dalaga. Malamang may plantasyon din dito ng samot-saring bulaklak. Kaya naisa na niyang manghula ng matingnan ang buong loob ng greenhouse. Agad sumalubong sa kanya ang matingkad na kulay ng mga pulang rosas. Hindi makapaniwala si Bianca sa dami ng mga ito. Napakalawak ng taniman ng rose. Hindi niya makita kung hanggang saan ang hangganan. I bought this hacienda a week ago. Parang biglang kinabahan si Bianca sa biglang sinabi ni Daniel. Agad napunta ang paningin niya sa mukha nito. Biglang lumakas ang pagpintig ng puso niya. Mawawala na ba siya? Bakit parang aatakihin na ata siya sa puso dahil sa sobrang kaba? Nakakahiyang isipin na sa tanda niyang ito ay nagagawa pang mag-ilusyon ng puso niya. Pero ito na ba yun? Tama bang isipin niyang maaari ring magkagusto si Daniel sa kanya? Aasa ba siya o masasaktan? Sa pagkakasabi nito ay mabilis siyang napaangat ng tingin sa lalaki. Hindi niya inaasahang kanina pa pala ito nakatingin.
Hindi niya inaasahan kung ilang segundo o minuto na itong nakatitig sa kanya. Magsasalita sana siya nang biglang yakapin si Daniel ng kung sino mula sa likod nito. Napatakip si Bianca sa bibig niya nang saktong paglingon ni Daniel sa likod nito ay salubungin ito ng halik ng isang babae. Saktong-sakto at akmang-akma ang pagkakalingon nito. Hindi makapaniwala si Bianca sa nasaksihan niya. Napatakip na lamang siya sa kanyang bibig. Bakit ganito kahabulin si Daniel? Kahit saang lugar sila magpunta, may babaeng nakabuntot rito. Hi baby! Hindi nakaligtas sa pandinig ni Bianca ang malutong na tinig mula sa halik na ginawad ng babae kay Daniel. What are you doing? Saka dahan-dahang binalingan siya ng tingin ni Daniel. Mukhang inalam nito kung nakita niya ang sandaling yun. I know you like this place, kaya ko nga to sa'yo ibinigay. Magarbong pahayag ng babae na sinabayan nito ng pagkakaakbay kay Daniel as if marking her territory. Aba, hindi maiwasang mapaikot ng mata si Bianca habang nagmamasid sa dalawa. I bought this from you, Donna. Stop saying na ibinigay, okay? Giit ni Daniel na medyo nagpagaan ng kaunti sa puso niya. Pero yung halik talaga ng babaeng iyon kay Daniel ang iniintay niyang pupunahin ito. Pero hindi man lang nito pinansin. Kahit na, kung hindi ko sa'yo to binigay, malamang napunta na sa ibang hasyendang to na pinaghirapan niya. Mabilis namang natakpan ni Daniel ang bibig nito sa kakadaldal. Napapailing na lang si Bianca sa nasasaksihan niya. May LQ pa yata. She just stayed so quiet at pinanood ang dalawa. Base sa nakikita ni Bianca, mukhang matagal nang magkakilala si Daniel at Donna. Hindi naman masyadong halata sa closeness nilang dalawa. Napansin niya ang pagtikhim ni Daniel sa tabi niya. Ah, nandito pala ako. Kala ko taga-ibang planeta ako eh. Wika niya. Wala siyang pakialam kung marinig man nilang dalawa. Ramdam niya ang paglapit ni Daniel sa kanya, lalo na ang pagkakaakbay nito sa kanya. Nararamdaman niyang humihingi ito ng saklolo, lalo na sa ganitong sitwasyon. Iismiran niya sana ito, pero she decided to play along. Donna, meet my fiancé, Bianca. Bianca, meet Donna, my childhood friend. Hi, ako nga pala si Bianca, Daniel's fiancé, yung nakatayo doon kanina habang naghahalikan kayong dalawa. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Si Daniel naman ay napakamot sa ulo niya, habang si Donna ay umiwas ng tingin sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang pero ayaw niya talaga na pinagmumukha siyang katulong ni Daniel. FYI, nakagraduate na siya mula roon. She's the queen kasi nasa kanya na ang corona ngayon. Natatawa na lang siya sa mga naiisip. Pero hindi niya lang isinatinig. Pansin niyang iniumang nito ang kamay sa harapan niya. Napakurap siya. Nakita niya ang pagtango ni Donna sa kanya. Mabilis naman niyang tinanggap iyon. Napansin niya ang pagngiti nito at naunang bumitaw sa handshake nila. Kumpara kay Donna, mas may edge si Bianca pagdating sa tangkad. Kaso si Donna naman, kahit hindi katangkaran ay nabiyayaan naman ang mabibilog na hinaharap at magandang balakang. Halatang halata rito ang pagkakaroon ng hitsurang dayuhan. Sa ganda ng hulma ng mukha at tangos ng ilong nito, pati kulay ng balat, mukhang half Spanish nga ito. Anong ginagawa mo rito ngayon, Donna? Singit ni Daniel sa usapan. Ito iaabot ko lang. Baka kasi kinalimutan mo na. Sarkastikong tura nito at inabot kay Daniel ang isang cute na envelope. Agad namang tinanggap ni Daniel ang card. Nasa tingin ni Bianca ay alam na niya ang laman. Oh, this? See you tonight, babe. Sabay kindat nito kay Daniel. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagpaalam na rin itong aalis na dahil may ihahatid pa raw itong ibang invitation cards. Mabilis nitong isinuot ang helmet at umangkas sa big bike. Pinatakbo nito ang motor. Ganon ito kaangas at kadaling nawala ito sa harapan nila. Mauuna na sana siyang maglakad nang mahagip binata ang kaliwang braso niya. Let's head back to our villa. Wala naman siyang nagawa kundi ang magpaubaya kay Daniel. Iginiya siya nito pasakay ng cart. Mabilis naman itong umikot at pinaandar ang golf cart pabalik sa villa nila. Pagkabalik sa villa, naisipan niyang dumaan sa komedor. Balak niyang uminom ng tubig. Bigla siyang nauhaw. Nang hindi inaasahang marinig ang kwentuhan ng dalawang katulong. Ang ganda naman pala ng fiancé ni Sir Daniel. Ang ganda ng katawan at ang cute ng muka. Mas maganda naman si Ma'am Donna ng 10 paligo doon. Napahalukip-kip siya dahil sa sinambit ng babae.
Alam naman niyang hindi lahat ay makaka-appreciate ng kagandahan niya. Pero ang pagtapatin sila ni Donna ay ibang usapan na yun. Parang bigla siyang nakaramdam ng inis. Hindi ah, tingin ko nga in love talaga si Sir Daniel sa fiancé niya. Isipin mo naman, dinala ka agad dito eh. In love o hindi, palagay ko, nahanap na ni Sir Daniel yung matagal na niyang hinahanap. Sabay nag-ikutan ng mata ang dalawang katulong. Mabilis umalis si Bianca sa kusina at agad tinunto ng silid niya hanggang sa naisipan niyang humarap sa shower. Masyadong magulo ang utak niya. Kailangang malamigan ang ulo niya. Nasa dutya na siya nang maramdaman ng marahang pag-click ng pinto. Hindi niya napigilang humarap at makumpirma kung sino ito. Hindi nga siya nagkamali. Agad niyang nasumpungan ang napakagwapong mukha ni Daniel. Agad siyang napatakip sa mahalagang parte ng katawan niya. Sanay siyang walang suot kung naliligo, kaya yung hiya niya sa katawan ay sobra ng sandaling iyon. Pati ingrown yata niya sa paa na mula sa hiya. Daniel! Agad nitong tinakpan gamit ang isang daliri nito ang labi niya at masuyong inalis ang braso niya sa pagkakatakip ng mga iyon sa parte ng katawan niya. Don't hide them to me, Bianca. I want to see them. Mahinang sambit nito malapit sa tenga niya. Agad nakaramdam ng pangamba si Bianca nang unti-unting bumaba ang labi ni Daniel papunta sa labi niya. Hindi niya inaasahan ang dala ng mainit na labi nito sa balat niya. Ayaw niyang gawa ng kahulugan ito. Mas mabuting enjoyin na lamang niya habang nandyan pa. Naging mapusok ang mga labi ng bawat isa. At sa muling pagkakataon ay nagpaubaya siya sa binata. Kinaumagahan, medyo tanghali na nang magising si Bianca. Humihikab na bumangon ng dalaga, sabay ng pagkusot ng mga mata niya. Napatingin siya sa orasan. Kamuntik pa siyang malaglag sa kama nang makita kung anong oras na. Naalala tuloy niya ang nangyari sa kanila ni Daniel kagabi. May nangyari na naman sa kanila ulit. Napapunta siya sa malaking salamin at pinanood ang sarili. She's blushing. Pinigilan niya ang sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Alam naman niya sa sarili, katawan lang niya ang gusto nito. Kaya nga ayaw siya nitong mabuntis. Mabilis siyang nag-shower at nagpalit ng damit. Nagsuot lang siya ng puff button down dress, simpleng damit na hanggang tuhod niya. Pero parang tumangkad pa ata siya, naging hanggang hita lang niya. Nagmukhang mini dress ang damit sa kanya. Wala naman siyang pakialam sa mga sinusuot niya. Wala naman kasing dapat itago. Bumaba siya ng ground floor para sana hanapin si Daniel. Nang mamataan niya ulit ang dalawang katulong. Nag-uusap ang dalawa at kasalukuyang naglilinis sa may salas. Pwede ba akong sumali sa inyo? Ay palaka! Gulat na sagot ng isa bago siya nalingunan. Ay naku po ma'am, kayo po pala. Hinging pa umanhin ito na sinabayan ng pagyuko. Okay lang, pwedeng mahiram sandali ang tambo, tutulungan ko na kayo. Saka mabilis na inagaw ang walis sa kamay ng isang katulong. Naku ma'am, papagalitan po kami ni sir. Nasa library lang po kasi siya. Nahihiyang sambit nito. Napaistatwa naman siya at malungkot na ibinalik ang walis sa kamay ng katulong. Nagpasya siyang kumatok sa pinto ng library. Bukas yan. Rinig niya mula sa loob ng silid. Agad naman niyang nabuksan ang pinto. Nakita niyang may inaayos si Daniel sa center table. Here's your dress for tonight. Nakangiting sambit nito bago siya binalingan ng tingin. Napansin niyang nilapitan na pala siya nito. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Amazed na amazed ito sa nakikitang looks niya. You're so beautiful, babe. Wika nito na nagpainit ng buong pagmumukha niya. You can sit beside me. Utos nito and patted the space malapit dito. Pero, nahihiyang tura niya. Parang biglang naging conscious tuloy siya at bakit ang iksi ng sinuot niyang damit. Don't worry, I won't bite you. Formal na sambit nito. Napatango na lamang siya at lumapit kay Daniel. Naupo sa tabi nito. By the way, ito nga palang susuotin mo mamaya. Nagkibit lang siya ng balikat. Okay lang ako, huwag mo na akong isama. Giit niya. Isa pa, hindi naman siya kasama sa mga imbitado. No buts, Bianca. Dahil kung hindi ka sasama, you'll deal with me whole night. Nanlaki ang mga mata niya. Iyon ba ay pagbabanta? Mabilis niyang kinuha sa lamisita ang gown na susuotin niya. Agad siyang kumaripas ng takbo. Hindi talaga niya kaya ang pagbabanta ni Daniel.
Pero simula nung may nangyari sa kanila, hindi nakaila sa kanya ang tensyon na namamagitan sa kanila. Pigilan man niya, ay aware na siya doon. At kusang nagre-react ang katawan niya, lalo na kapag nasa malapit lang ang binata. Kinagabihan, nakagayak na si Bianca para sa nasabing pagtitipon. She's wearing the night ball gown na siyang ipinakita sa kanya ni Daniel. Kasyang-kasya nga sa kanya. It was a shoulder white front and black long tail gown and was embroidered with pink rose petals on its lining, na siyang nagbigay ng magarang dating nito. Takaw pansin ang naturang damit, lalo na hapit na hapit ito sa bewang niya, showing her extra slim curve, sophisticated enough to captivate someone's attention sa magaganap na party. Pero wala namang ibang pinangarap si Bianca, kundi ang atensyon lang naman ni Daniel, kahit itanggi pa niya sa sarili niya. Tinernohan niya ito ng light makeup, habang ang buhok naman niya ay hinayaan niyang nakalugay na may kasamang curls sa dulo. Pinasadahan niya ng tingin ng sarili mula sa vanity mirror. Masyadong pangmayaman ang dating niya. Nakaramdam siya ng sunod-sunod na katok mula sa pinto. Agad siyang huminga ng malalim. Kailangan niyang bonggahan ng rampa mamaya para makuha ang loob ni Daniel at mapilitan itong bitawan na siya. Tutal, nakuha na siya nito. Kaya para saan pa at kailangan pa niyang pumirme sa poder nito. Mabilis niyang nabuksan ang pinto at sumalubong sa kanyang gwapong mukha nito. He's wearing a casual 3-piece suit na kakulay ng gown niya. It illuminates radiance, na siya ay para dito at ito ay para sa kanya. Napangiti ito nang magtama ang kanilang mga mata. His hair is also pinned on the right. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang rose flower brooch sa suit nito, na nakadagdag ng charm nito. Niluwagan niya ng kaunti ang pinto dahil na rin sa gown niyang may mahabang buntot. I can help you with that. Suwestyon nito. Pero siya na ang nagkusang humawak sa laylayan ng gown niya bago pa siya maunahan ni Daniel. Kaya ko na to. If you insist. Saka nauna na itong naglakad. Nakasunod lang siya rito hanggang sa bigla itong huminto sa paghakbang. Bakit? May nakalimutan ka ba? Napakurap siya nang agawin nito ang isang kamay niya at ilagay sa braso nito. Kakarating lang nila sa loob ng villa ng mga Salvador, dito sa bayan ng Zambales. Napakagalante ng buong lugar. Di naman kaila sa kanya na may ibubuga pala talaga ang pamilya ni Donna. Unika iha pala ito ng mga Salvador at nag-iisang tagapagmana ng mga lupain nila. Medyo marami-rami na rin ang mga bisitang nandito hanggang sa mamataan niya ang pamilyar na pagmumukha ni Ricky na ngayon ay nakatunghay sa kanila. Hindi naman kaila sa nakikita niya kung sino ang katabi nito. Nanlaki ang mata niya nang makilala ito. Grandma? Kahit malayo ang kinauupuan nila mula rito, naramdaman ata nito ang pagtawag niya nang bigla itong lumingon sa gawin nila. Hindi makapaniwalang nagpalitan sila ng tingin. Napakaganda at glamorosa ng grandma nila. Pinanood naman niya si Daniel nang bigla itong magpaalam sa kanya. Alam naman niyang sa mga ganitong event, kailangan talaga nitong makipagkamustahan sa mga kakilala nito. Hanggang sa umilaw ang nasabing gitna ng entablado. Mukhang nandito na ang celebrant. Wika sa sarili ni Bianca. Pero base sa nakikita ni Bianca, hindi nag-iisa si Donna sa harap. Naka-abrosyete ito kay Daniel at panay ang kausap nito sa lalaki. Hindi niya namalayan ay unti-unting naguunahang mahulog ang mga luha niya. Bakit siya nasasaktan? Bakit siya naiinggit? Di ba una sa lahat, ito ang gusto niya? Ang mapunta sa ibang atensyon ito? Ang makahanap ito ng babaeng ipapalit sa kanya? Tatayo na sana siya nang mag-umpisang magsalita ang host. Welcome everyone! Are you ready for tonight's engagement party? Napatakip si Bianca sa bibig niya. Pigil na pigil niya ang sarili. Kasabay noon ng pamamanhid at panlalamig ng kanyang buong kalamnan. Kaninong engagement party ang gaganapin? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates.